Hello mga gwapo, kung kayo may pandinig, makinig. Para to sa ating lahat. Nasa 1 Corinto 11:21. Makinig ha. Sapagkat ang bawat isa sa inyo'y nagmamadali sa pagkain ng kanyang dala, kaya't nagugutom ang iba at ang iba na may nalalasing. Nanawaan ba natin to? Oh. Kasi yung iba nga, bumibili sa labas ng pagkain, doon nakakain, sa daanan, nakakain, minsan sa sasakyan, kumakain. Ayaw ng ganito ng Panginoong pag-uugali. Bawat isa sa atin, nagmamadali. Dapat daw tayo kakain sa bahay. O bago tayo umalis, dapat sa bahay tayo kakain. Para hindi tayo kakain sa daan dahil ayaw ng Panginoon ng ganong pag-uugali. Ayun o, nakasulat dito. Bawat isa sa inyo ay nagmamadali sa pagkain ng kanyang dala o may dala-dala kang bumili ka diba sa grocery ka, yung hindi nagugutom na, kukuha dun sa pinag-grocery na, kinakain na, o minsan nasa sasakyan, diba? Gusto ng Panginoon na sa tamang paraan tayo kumain para mapanalangin na ng ayos. Yun ang nakasulat dito, nagmamadali sa pagkain ng kanyang dala kaya't nagugutom ang iba. O tingnan mo ang Holy Spirit ko, dalawang reaksyon. Kaya dapat yung iba nalalasing na, nasa daanan, nagpasuray-suray na, 'di ba? Nakikipag-inuman sa daan. Marami kasing ganyan talaga ngayon sa ating kapanahonan, maraming ganon. Sa bibili sa hindi tayo makaantay, kakainin na natin sa daan, kakain na tayo sa sasakyan, kakain na tayo kung saan man tayo nandoon. Ang gusto ng Panginoon, nakasulat dito na sa bahay tayo dapat kumain, hindi daw sa kung saan. Kung may pagkakatipon, dapat sa bahay. O kaya, kung mayroong pagkakatipon tapos, alimbawa, gusto niya rin sabay-sabay. Ayaw niya yung kumakain tayo kung saan sa daan, yun, totoo yan dahil nangyayari yan sa atin kapanahonan ngayon. Nangyayari talaga yan, napakadami makikita mo kung saan. Lalo na pag lumabas ka sa daan, pumunta ka ng syudad, makikita mo talaga mga tao doon kumakain. Kasi meron nga namang nagtitinda naman doon. Pero hindi pala yun ang tamang gawain. Kung nagugutom ka, bago ka umalis, kumain ka. Kung hindi ka naman kung bumili ka sa labas ng pagkain tapos nagugutom ka, mag-antay ka hanggang makarating ka sa bahay dahil ayaw ng Panginoon ng pag-uugali na sa daan ka kumakain. Hindi sa tamang nakasulat dito, baguhin natin ang ating mga kostumbre, ang ating mga pag-uugali dahil ayan, hinahayag niya dito yung mga yung iba nga naglalasing na sa daan, pumunta sa naglalasing, uuwi, lasing. May ganon eh. Marami talagang ganyan na pag-uugali. Sa panahon natin ngayon, nakasulat dito, kung ito'y naipahayag noon, marami sigurong nakakalam na sana ito ang mga kaugalian na dapat nating sundin. Ito, tinabasa sa akin ito talagang inano sa akin ngayon. Kaya dapat bago tayo itama natin ang kostumbre natin pag kumain tayo sa bahay. Saka bago umalis, kumain muna para hindi sa daan kung saan tayo kumakain. Ayaw ng Panginoon pala ng ganoon. Ito, basahin nyo ang ang Corinto 11 nandoon. Nakasulat ditong mga, kasi gusto ng Panginoon talaga sa bahay tayo kakain para hindi tayo magkasala. Hindi tayo magkasala sa inyong dito sapagkat ang bawat isa sa inyo ay nagmamadali sa pagkain. O, totoo naman. Nagugutom na ako. Kain na. Pwede naman kumain sa labas pero kailangan nasa tamang, kasi marami namang kainan, restaurant, hindi yung
nasa daan ka kumakain, sa sasakyan kumakain, hindi pala yung tama. Pasuray-suray na yung iba, nagpakalasing sa daan, nagpakalasing sa ano. Ito, tapos nakasulat dito, wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom? Nakasulat o hinahamak ninyo ang iglesia ng Diyos. O hinahamak daw natin ang iglesia ng Diyos. At saka hinihiyan natin ang mga mahihirap. Kasi nga maraming mahirap sa daan. Tapos kumakain ka, yung iba walang kinakain, nakatunga nga sa'yo. Nakikita ko talaga yan. Merong ganyan. Totoo yan. Ano ang gagawin ko ngayon? Purihin kayo? Hindi ko kayo pupurihin. Ayaw ng Panginoon ng ganun. Mali pala yung mga ganong pag-uugali. Mga mali. Kaya gusto niya, sa bahay talaga tayo kakain. Nakasulat, wala ba kayong mga sariling bahay? Laki nang nakasulat yan, hinahamak ninyo ang iglesia ng Diyos. Ano ba yung iglesia ng Diyos? Diba tayo yun? Tayo yung iglesia ng Diyos. Tayo ang templo Tapos, ang mga mahihirap, hinihiya natin. Parang kumbaga, pinapainggit natin yung mga nakatingin sa ating, halimbawa kung kumakain sa labas, tapos siyempre, kunyari, sarap na sarap ako, tapos may nakikita sa akin. Parang nakakaawa rin yung tumitingin sa iyo, tapos parang gusto niya rin kumain ng ganun. May ganun kasi talagang mga reaksyon Pero dapat itama natin ang ating pag-uugali. Huwag tayong kumain sa labas. Kung mayroong sa restaurant, pwede yun. Pero yung ganun, yung gutom ka, nakakain ka kung saan-saan. Sa daan, sa sasakyan, ano man. Sa bahay, para may blessing. Gusto niya ng ganun para may blessing ng Panginoon. Nag-react na yung aking Holy Spirit. 2 beses pa. Kasi pag isa lang, okay lang yun. Pag 2, very good. Pag 3, excellent. Yun kasi ang kumbaga kasunduan namin. Kami lang. Yun, pagka marami, yung talaga, na-amaze ako lalo pag may napapakinggan ako, tapos gustong-gusto rin ng Holy Spirit ko yung pinakinggan ko. Ang dami-dami niya ring bibigay na, sunod-sunod na reaction. Pagka isa lang. Yun lang, mga gwapo, kung kayo nakikinig at kung may pandinig, sana nakikinig. Dahil ito yung balitang binigay sa akin. Ito ang sinugo sa akin ng aking Holy Spirit. Hindi ko to gawa ha. Yung dinagdag ko, yun, mga ko sa akin yun. Diba, gamitin ko rin yung isip ko. Dahil nakasulat rin yan dito, gamitin mo ang isip mo. Pero yung mga nakasulat dito, totoo talaga. Totoo naman yan, Ayun na naman yung aking Holy Spirit, Sa pagkain na kanyang dala, kaya't nagugutom ang iba. Nagmamadali sa pagkain ng kanyang tumuntong doon yung yung Holy Spirit. Doon sa mismong word na ganon, sa pagkain na inyong dala. Kaya, kasi meron totoo naman yun, pag nag-grocery ka, magbibili ka ng pagkain, parang sabi ka na ng pagkain mo, kuha ka, tapos kakainin mo kahit nasaan kang lugar. Totoo yan, di ba? May mga pangyayaring ganyan. Iwas to daw talaga natin ang ating mga pinaggagawa. Gawing may kaayusan ang lahat. Siyempre, patawad po, Panginoon. Tao lang kami, pero dapat pala ito sundin natin. Dahil wala kaming masyadong alam sa hindi naman ito tinuro pero iba pa rin yung talagang ituro mo sa ngayon, alam na natin. Ituro na talaga natin to para magkaroon ng kaayusan ang bawat isa, ang bawat pamilya, para malaman. Kaya kailangan talaga sa bahay ka kumain. Mas gusto ng Panginoon sa bahay dahil mas swak yun, may bless.
Kaya, meron pa nakasulat dito, kaya tayo nagkakasakit dahil nga walang kaayusan ng ating hindi tayo sa pagmamadali ng pagkain. Yun lang mga gwapo, mga gwapa. Salamat kung kayo nakikinig. Uy, dandahan.